Manila Representative Joel Chua. Magandang umaga po, Congressman. Ay, magandang umaga po, Ted, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Kayo ba'y nakatulog na, Congressman? Medyo late na po kaming natapos dahil sa budget. Kaya medyo okay naman po, nakatulog-tulog naman po tayo. Okay, sige po, salamat po sa panahon. Congressman, una po sa lahat, ito pong pagtestigo kahapon ng isang undersecretary, ano po, no? Na Yusek Gloria Mercado. Yes sir, yes sir. Saan po ninyo hinugot ito? Dahil naunawaan po namin, ang pinanggalingan din po nito pong ginagawa yung investigasyon ay ang privilege speech po no, ni Congressman Valeriano. Opo. And then, saan pa ho ang inyo pong hugot dito kung bakit po naimbitahan itong si Yusek Mercado? Well, actually, ito po kasi magiging course ng investigation natin. Isa po yung privilege speech at yung isa po yung manifestation po ni Congresswoman Luistro base po doon sa committee hearing na maimbestigahan din yung DepEd because doon din sa appropriation makikita po silang mga problema. So, yun po ang basis kaya po yung DepEd at saka yung OVP ay nandito po sa ating committee. Opo. Sige po. So, bago po itong testimony kahapon ni former Yusek Mercado, doon po muna po sa usapin ng confidential fund. Ano ho ba ang takbo ng inyo pong investigasyon, Congressman? How do you manage it, yung issue per issue? Well, kahapon po, sinimulan po natin sa Confi Fund. Apparently, may mga katanungan po yung mga congressman. Like for example, yung 125 million, paano po naubos ng 11 days? Lumalabas po kasi sa aming investigasyon parang 11 million po, more than 11 million a day. At including Christmas. Kasi ang period po na nagko-cover po dito is December 21 up to December 31. So, kaya nga po nagtataka sila. At saka may mga lumalabas po dun sa utilization na meron pong mga purchase ng medicine, food, and supplies. Ang pinagtataka po kasi namin is sakto po yung mga amount. Like for example, 35 million, parang 40 million, things like that. Eh, syempre, pag bibili ka naman po ng mga supplies, wala naman pong eksakto talaga eh. So, yun po yung tinatanong namin sa COA na hindi pa sila nagtaka bakit eksakto yung mga figure na lumalabas. At kung ano nga po yung mga ebidensya na ipinresenta. Yun nga po yung hinihingi namin at naging subject po ng subpoena kahapon. Opo. So ano po ang tugon dito kung mamarapatin po ninyo ng COA? Kasi sir, pinagpapaliwanag ko naman dito no, in fairness ng OVP and they are given 6 months no, magmula dito sa paglabas po ng notice of disallowance na ito. Ano po basically ang hawak ng COA na liquidation report lamang na nanggagaling po sa OVP? Well, kaya nga po lumalabas, nagkaroon ng notice of disallowance. Kaya po sila na-issuehan ng AOM o Audit Observation Memo at eventually Notice of Disallowance dahil nga po it's either kulang-kulang or wala pong enough proof or yung proof nila hindi po nag-aakma. Kasi po we have to understand na ito pong paggamit ng confidential fund, kailangan yung mga purchase ng mga supplies is in connection with the yung tinatawag na pag-iimbestiga po nila, intelligence gathering nila. Eh lumalabas, wala pong justification na gano'n. At kailangan po kasi rin, meron ding success. So wala rin po silang mga ganong justification. So kaya nga po na-flag down, nagkaroon po ng red flag yung nasabi pong pondo. Opo. Sige po. So ihiwalay natin to no kasi nga dito po sa notice of disallowance nga na-identify naman dito tukoy ng COA yung 69,000, right? 787. 63 million po, 63 million. Sa reward payment is 10. Anyway, sige po. So kasi dito po no sa non-submission of documents, ito nga po yung halaga reward payment, 10 million, payment of reward, various goods, 34 million, etc. So, meron din po bang inilabas na impormasyon ng COA na sinasabi po na ang kabuuan pong confidential fund no, ng OVP ay
sinasabi pong naubos sa loob lamang ng 11 buwan? Hindi, 11 araw. Ito pong... 11 days. Yung 125 million, 11 days lang po yung inubos. Opo. Ito pong 375 million for the first 3 quarters of 2023. 125 million for each of the first, second, and third. For the first quarter, 67 million. For the second, 62 million. And for the third, 35 million. Yes, tama po kayo Ito dyan. nga po, itong tanong ko eh. Oo. So, meron ho bang nilabas dito kasi separate po itong aking binabanggit, hawak ko ngayon na mismo notice of disallowance. Dito po sa medyo bago-bago ito kasi hindi lang po ito yung 69 million. Kung hindi po may binabanggit pa dito na hanggang sa third quarter may panibago pong 35 million, second quarter 62 million, sir. Yes. Actually, Ted, may mga tanong pa kami na hindi pa nila nasasagot. Actually, kinat po namin dahil nga po biglang mayroon pong hello, sir? dapat mga magtatanong tungkol dyan. But since meron po kaming... Actually, yung witness po namin kahapon, si Yusek Mercado, hindi ko rin po alam yun eh. Bigla na lang po akong in-inform na meron nga pong witness na gustong magsasubmit ng affidavit at magbibigay ng statement. So, yun po yung naging kaya biglang kinat ko po muna yung para at least mabigyan. Kasi we have to be in the plenary by 5 dahil sa budget po. Kailangan i-close na po namin kahapon. So, kaya kumbaga yung under time constraint ako kahapon, medyo limited yung yung oras ko eh. Okay. Naintindihan po namin kasi nga, so you have to cut the discussion on the confidential fund per COA report and you have to give way dito po sa sumulpot na testigo. Opo, tama po kayo. Ayun, okay. Sige po. So sir, I hope you don't mind me asking, Congressman, kayo ba'y abogado? Opo. Alam po naman natin, 'di ba, sa hukuman meron niyang mga, 'di ba, mga maagang notisya, no? Kung sino ang iharap mo mga testigo, di ba, para makapagprepara po. Dito po in this case, allowed po naman 'yon sa ating committee rules na bigla na lang po may susulpot na testigo na may affidavit. Well, pinayagan po namin kahapon as long as isa lang po ang aming kailangan po mag-take oath. Dahil para at least hindi Opo, nagpuputol-putol lang tayo, Congressman Joel. Kayo ba'y mobile? Opo, napuputol lang mobile po tayo. ako, mobile po. Opo. Sorry po kasi nga para mas maintindihan ng ating mga kababayan, di ba? Ang inyo pong ginagawa ditong paraan ng pag-iimbestiga at yung pong inyong mga rules dito po sa inyong komite. Sige po, so yung nga po, humarap siya at nanumpa naman siya bilang po ito, witness. Opo, witness. Opo. Hello, Congressman. Hello. Opo. Hello. Opo. Sige. Opo. So, napuputol-putol po tayo. Naku, sayang. Ayusin lang natin tong linya, ha. Importante ito kasi doon ako tutunghay sa mga sobre na iniharap nitong si former Undersecretary for Human Resources and Gloria Organizational Mercado. Development and Head of Procuring Entity or yung HOPE na tinatawag nga. Kumbaga, sila yung sa Bids and Awards Committee, sila nangangasiwa dito sa mga bibilhin ng mga supplies at mga projects po implementation ng DepEd. Balikan natin tong ating linya. Kami po humihingi ng pangunawa kasi nga po mobile daw si Congressman Chua. Kaya pala yung kasi minsan po kasi inoobserbahan din natin, bagamat hindi ho natin natatapos itong serye ng kanila pong mga pagdinig na ito, yung flow of discussion ba, parang gumugulo di ba? Dito ka na, nasa COA ka na ngayon, abangan natin, biglang lilipat ng ibang topic. Oo, kulang pala sa oras. Oo, yung palahon dahilan doon kasi nga meron silang plenary session for the 2025 proposed budget. Kaya natin si Congressman Chua. Congressman Joel, sige po. So sa pagharap po nitong si dating Education Undersecretary Gloria Mercado, meron siyang ikinikwento na nakakatanggap do sila ng sobre sa bawat buwan. Tama ba ang pagkakaintindi ko, hindi lang siya nakakatanggap ng sobreng ito na meron pong 50,000 pisong laman? Opo, meron pong sinasabi niya for the past 9, nung siya po ay member ng HOPE,
o yung tinatawag po ng head ng procuring entity, siya po ay nakakatanggap ng envelope for 9 months. At ang laman daw po nito ay 50,000. Initially, hindi daw po niya alam dahil hindi naman niya bubuksan. Pero nung nagdalawang isip kasi siya, parang sinasabi niya, ito-donate na lang niya. Nung i-donate niya, doon lamang niya na realize kung magkano ang laman. Okay, so magmula daw po Pebrero hanggang September ng 2023, nakakatanggap siya ng sobre at meron siya sinasabi na maliban sa kanya, nakakatanggap siya ng sobreng ito na pareho yung laman, 50,000 pesos? Hello, Congressman? Siguro subukan natin ang Viber, baka mas maganda ang kanyang signal kaysa po sa regular ho na cellphone, no? Kasi nga baka dumadaan sa kung saan pong may mga kawan ng kuryente o mga ang tawag ito, mga how do you call it sa ang technical term doon, roam, yung mga interference. Ayan. Okay, sige. Muli po ang aming paghingi po ng paumanhin sa ating pong mga tagapakinig. We hope na kayo po hindi po pa rin nawawala ngayon sa inyo pong pakikinig sa aming programa. Congressman Joel, sige po. Sorry po sorry, we understand. Congressman, ano po yun? Hindi lang daw siya nakakatanggap ng sobre na may 50,000? Ang sabi niya, may mga alam din daw, may isa pa po daw siyang alam pero hindi naman niya bilanggit kung sino. At hanggang pati daw sa down to the regional director and other employees daw, meron din daw po sa field. Okay. So, kahapon ho ba siya lang ang USEC na humarap? Meron ho bang, kumbaga, nag-corroborate sa kanya pong kwento? Wala pa po kasi kahapon nga lang po. Kasi normally po yan, pagka ganyan, may mga surprise witness po. Hindi po muna yan dinedeklara dahil baka mamaya po may mga, alam naman ninyo, biglang mag-tape, may mga anong mangyari. Basta't kami, ang nire-require ko po pagka ganyan, kailangan i-under oath. Oo. At syempre, alam naman po natin, open naman po yan. Pwede naman po magtanong yung mga miyembro po, kahit sino po sa miyembro. Opo. So nangangahulugan po, Congressman, na iimbitahan nyo itong ilang pang mga USEC, no? Na direktor. Pati po yung ASEC na nagbibigay sa kanya ng envelope, si Sunshine Paharda. Opo. Mismo pati yung nagbibigay daw ng envelope. Kahapon ba na andun si former USEC Michael Powa ng DepEd? Nandun po. At saka si Monsayak, Attorney Monsayak. Hindi ba sila natanong? Kasi USEC din sila eh. Di ba sila? Attorney Monsayak po, kasi po dun sa statement ni Ma'am Gloria, sinabi po niya na may isang incident yata na nasa hotel sila, things like that. Parang nagsabi daw itong si Attorney Monsayak na mag-usap-usap na lang para hindi masayang ang 2022 budget. Ito with respect doon sa bidding. So, yun po yung sinabi. Ito naman po ay pinabulanan kahapon ni Attorney Monsayak at sabi niya hindi. Although kino-confirm niya na nandoon sila at sinasabi niya na hindi naman daw siya magsasalita ng ganon in front of other people. Opo. Yun po yata sinasabi na pag-usapan na lang ito doon sa procurement ng computer. Para, yung computerization program po. Opo. Ano po sabi ni former USEC Michael Powa? Si USEC Martin Powa kasi lagi niya sinasabi, hindi daw siya, wala daw siyang alam noong time na yon, hindi siya. So, to cut the long story short, parang yung involvement niya ay hindi pa daw yata ganun lalim. Sa DepEd? Parang ganun po. Okay. Sige po. So, sir, kahapon po ang nangyari, meron na pong affidavit, no? Sinumpa ang salaysay itong si former USEC Mercado at siya'y nanumpa po sa harap ng committee. Nanumpa rin po sa harap ng committee. Opo. Sige po. So, moving forward rito, kailan po ang inyong next hearing po, Congressman? Kasi next week, wala lahat ang congressman dahil filing lahat nasa mga probinsya. So, siguro the week after next week, titignan po natin kung papayagan po tayo para at least, kasi alam naman po natin, pag tumagal pa po ito, by next year, wala na.
dahil palapit na ng palapit ang eleksyon, baka wala na rin po kami, mamumblema na ako sa quorum. Opo. Sige po, so ang ating aasahan dito, maliban nga dito kay Yusek Mercado, mayroon pa kayong iimbitahan po lang naman muna ito. Wala pa pong mga subpoena po dito, Congressman. Kahapon, imbitahan na po lahat yung mga binanggit na mga personalities. At siyempre, yung mga dokumento. But one thing kahapon na nangyari, kasi tinurn over ni Yusek Mercado yung envelope na pinaglalagyan po nung 50,000, yung siyam na envelope po. Bakit wala na pong laman yung mga envelope? Ano po? Bakit wala na pong laman yung mga envelope? Apparently, ang sinabi niya, yung laman ng envelope, dinonate niya sa isang charitable institution at may resibo. Yung resibo, ibibigay po niya. Pero hindi ho ba ang impulse mo, no, kung nakatanggap ka ng sobre, at tama ho bang sinasabi niya, ang kanya bang pagturing doon, suhol o bribe? Parang kasi nung una gusto niyang ibalik kaya lang baka maka-offend siya Parang gano'n ng Actually, tinanong ko siya, paano ba niyan? Paanong sistema, paano binibigay sa'yo? Ang sinabi niya, pinaakyat siya dun sa office ni VP, ni Secretary po, ni Secretary at that time. Doon po pala nag-opisina si ASEC Sunshine Paharda bilang heya ni Secretary. So sabi ko, bilang ASEC, di ba mas mataas ka as USEC? Di ba parang hindi normal yun na yung ASEC ang nagpapatawag sa USEC? Normally, yung USEC ang nagpapatawag sa ASEC. So sabi nga niya, kasi nga, because of the position and trust and confidence of the Secretary and Vice President doon nga po kay ASEC Sunshine, which happens to be the HEA o Head Executive Assistant of the Secretary. So kumbaga po, bagamat ang turing niya ay parang suhol ito, hindi niya maisole kasi nga natatakot siya ng baka may repercussion. Baka maka-offend siya, siyempre, mga boss So kung minsan, at saka nakita natin, 40 years in public service na pala itong si Yusek Mercado At kahapon, in-establish ni Congressman Dan Fernandez yung credentials. Graduate siya, may doctorate degree siya, tapos in fact, military reservist din siya, tapos naging din siya sa DAP, Development Academy of the Philippines, at doon nga po niya nakilala si Vice President. Opo. So si Yusek Mercado ba ay ay talagang sa DepEd na simula ng kanyang karir? O mukhang hindi po Mukhang galing po siya sa Office of the President. So, bago siya napunta po dito. So, hindi siya involved doon po sa procurement noong mga laptop po na kinwestiyon ng COA dahil nga sa kabagalan? Well, hindi pa po kami lumalalim doon. Hindi pa po tayo dahil may mga issue pa po doon sa... Actually, ang isa pa po sa mga pag-uusapan doon sa Nutriban na yung mga... yung mga nabulok yata, yung mga yung feeding program. Yung feeding, lahat po yan, tatalakayin pa po lahat yan. Kaya lang, because of the shortness of time, medyo hindi na po yung iba na tackle. Sige po. So, si Yusek Mercado po, sabi nga niya, kung bantulot siya kasi baka siya kagalitan, ba't niya sinusuole? So, tinago niya lang po niya yung sobre at nalaman niya po, ito'y binuksan niya nung panahon po na ito'y kanya na pong ibibigay sa isang charitable institution. Yun po ang pagkakasabi niya. Nabanggit niya po kung ano po yun. Meron din po siyang resibo. Ay, yun. Pero hindi pa ho niya ito nilalabas na resibo? Hindi ko, parang hindi pa po, wala po yatang naibigay. Sabi, hindi ko alam kung nadala niya. Hindi yata niya nadala pero sinabi naman niya na ibibigay niya. Sige po. So sir, sa ngayon po, siya lang po ang natatanging testigo kahapon sa isyong ito, wala na pong iba. Sa ngayon, siya pa lang po. Dahil siya yung parang pinaka-surprise witness namin kahapon. Sige po. So sir, naniniwala ho ba kayo, Attorney Congressman Joel, na kailangan po dito ng isa pong at least ay mag-corroborate sa kanya para ho mapatotohanan ng kanyang kwento? Tama po kayo.
Tama po. Opo. Meron na ho bang nagparamdam? Ano pa? Meron na bang nagparamdam na pwede hong Wala pa po akong, although kasi yung sinasabi niya, signatory kasi siya ng cheque ng confidential fund. Siya po yung nagpirma ng ilang cheque po worth 37.5 million. Ito po ay dalawa po yata silang signatory. Yung isa po si Yusek ng Finance, si Annalyn Sevilla. At ito po ay kinolaborate naman ni Yusek Annalyn Sevilla na totoo nga po na dalawa silang signatory. So, kasi ako tinanong ko, nagtaka rin ako kung bakit siya ang ginawang head ng procuring entity, considering na USEC siya for human resources. Kasi meron din naman USEC for procurement Bakit hindi yun so sabi niya, because of the trust and confidence. So, yun ang sinabi niya. Opo, sige po. So sir, sa ngayon po, paano ho, kami hong mga nanonood rito, nagmamasid, paano po natin dapat tanggapin ang mga naging pahayag po ni former Yusek Mercado? Well, kasi siyempre as the hearing, pa po ito, mas lalalim pa po yung investigasyon natin. So sa ngayon, siyempre lahat naman po yan, pakikinggan po natin muna yung panig nila, yung mga sasabihin. So titingnan po natin kung may mga magko-collaborate, may mga lalabas pa. So kasi sa kanya pong salaysay, parang sinasabi niya, hindi lang naman siya So it would appear na may mga regional directors din at saka mga ibang empleyado rin na nakakatanggap. So parang ang ang duda nga namin, ito ay galing sa confidential fund. Na supposedly hindi naman ganun ang paggamit nun. So ang duda po ninyo, yung 50 mil na pinamimigay galing sa confidential fund? Parang ganun yung lumalabas Kasi nung nawala yata yung confidential fund, nawala rin yung ganitong mga kalakaran Oo. Kasi nga naman din, kung totoo itong kwentong ito, saan ka hahagilap? Kung ilang USEC yan, di ba? Ilang director yan. Tigsi 50 mil kada buwan, no? I think iba-iba. Depende sa ranking. Opo. Hindi ba ho parang yon? Parang pakim-kim sa kumbaga. Hindi ko nga po alam. Pero siyempre, kailangan laliman pa natin to dahil medyo, yun nga, actually kasi ito pong investigasyon natin is in aid of legislation. Hindi lang naman to just to pin down anybody Ang purpose nito, kaya ako po nung sinisimulan po namin to, marami ng mga batas na nagpo-formulate po sa akin Isa na po dito, kailangan talaga yung agency or department na bibigyan ng confidential fund kailangan limited. Hindi po pwede yung kung sino-sinong departamento binibigyan mo ng confidential fund na wala namang kinalaman sa intelligence gathering. Kasi nagagamit lang po sa ganyan, sa politika, nagagamit sa kung saan pondo po to ng taong bayan, pondo po niyo ito. Sir Ted, yung binabawas sa'yo monthly na withholding tax, ito po yun, dito po galing yan. Yes sir, and we appreciate it, no, na inyo po talaga itong sinusuyod, para maging sulit po ang buwis ng bayan. Relevant to that, may tanong si Chacha. Opo, Cha. Yes po. Oo. Representative, yung sinasabi niyo po na mas lalaliman niyo yung investigasyon dito sa confidential funds. Nakakasabi niya lang na importante ito kasi nga pera ng bayan ang pinag-uusapan. Yung po bang ginagawa ninyo na pagbusise dito sa confidential funds ng Office of the Vice President, gagawin niyo din po ba yan sa Office of the President? Well, kami naman po kasi kung ano po yung mapunta po sa amin, yun naman po talaga yung iniimbestigahan natin kung anong mare-refer sa atin. Ngayon, kung meron din pong referral, galing na reklamo na sa tingin po natin may problema, hindi naman po natin sasantuhin regardless po kung anong opisina po yan. Kumbaga, papakita nyo po sa taong bayan na talagang patas kayo at hindi pinagdidiskitahan ito pong Office of the Vice President. Opo, kasi nagsimula naman po, ang kumaalala po ninyo, nag-ugat to nung na-shock po lahat nung sa budget hearing, nalaman po yung 125 million na gastos ng 11 days na confidential fund. Kasi hindi naman po talaga ito mag-ano kung wala naman pong confidential fund na pumutok nun So, yun po yung naging pinakaugat po netong pangyayari pong lahat nito. Opo, ayun. Oo. Sige po. So, sir, para lang mas malinaw kasi po dati, ang tanggapan ng DepEd Secretary, meron ding confidential fund, di ba? At saka maliban pa sa OVP, right? Opo.
tinanggal na po yan. Wala na po Opo, ngayon. opo. Pero yung nga po ito, no, nung nagpalit ng administrasyon, pag upo ni VP Sara, yung DepEd rin nakakuha, mismo yung kagawaran, di ba, nakakuha ng kanya sariling confidential fund. Nung panahon po ni VP Sara. Yes, kaya nga po. Pero, yes, opo. Di ho ba? Tama po kayo. Ito, Tama po kayo. dalawa to, tama? Para lang ho mas maliwanag. I'm Tama po asking. kayo. Yung OBP at saka yung DepEd, parehas po nagkaroon. Ayun, Pero opo. lilinawin ko lang po, Sir Ted. Yung OBP po pala, dati, nung panahon po ni VP Lenny, zero po yung confidential fund. Pero yung previous po, meron din po, pero hindi po ganyang kalaki. Parang 5 million lang, 6 million, things like that. Dito lamang po lumobo, nung panahon po ni VP, lumobo po ng 500 million. So, yun po yung naging issue po dyan. Ang nakakalungkot lang po kasi talaga is sa akin po kasi dapat talaga yung mga ahensya ng departamento na may trabaho ng peace and order, yun talaga dapat ang binibigyan lamang ng ganitong klaseng pondo. Opo. Yun ang angasiwa din po sa ating pong national security. Opo. Yes. Sige po. So, Congressman, sa panghuli po, siguro ho naman inyo na rin narinig, napanood o nabalitaan yung reaction dito po ni VP Sara. Ano po? Ang sabi niya, ang lahat ito ay kasama sa malakihan at malawakang plano talaga eventually para sa pagpapatalsik sa kanya through impeachment. Ano pong masasabi niyo ron? Well, sa akin naman po, kung talagang wala naman po siyang kasalanan, di humarap po siya at sagutin po niya lahat itong mga alegasyon. Di po ba? Kasi kung wala ka namang kasalanan, ano po yung kakatakot mo? So, at the end of the day, lalabas din naman sa taong bayan kung sino po ba nagsasabi dito ng totoo, kung kami po o siya. Opo. Meron ba ho kayong sinabi na itong pinag-uusapan nating halaga dito ng mga umano'y hindi maipaliwanag na disbursement ay lagpas sa threshold ng plunder? Kasi 500 million po yung pinag-uusapan po natin confi fund po dito eh. Di po ba ang plunder lang is 50 million. Yung halimbawa na lang po dun sa notice of disallowance, more than 60 million na sa 125. Isang ano pa lang po yun. Isang 125 million pa lang po yun. Ilang 125 million po yun pinag-uusapan. Opo. So, yun pong inyong paniniwala dito. Yung halaga ay lagpas sa threshold. Well, that is yet to be proven pa naman. Opo, yes diba? sir. So, that is yet to be proven. Pero yun nga po yung parang, sabi ko parang sa sobrang laki po ng amount na pinag-uusapan dito, medyo nakakalula rin po. Opo. Hindi ba kayo tatawid doon sa confidential fund po ng mga lungsod gaya ng Davao? Well, kahapon po, meron pong nagpresenta eh. Dahil lumalabas, parang yung Davao po yata ang may pinakamalaking confidential fund sa lahat po ng city during the time of VP Sara. So parang yearly, kung hindi po ako nagkakamali, parang nasa 400 something million. 460 million daw noong 2020. 460 million noong time na mayor po siya as compared sa mas mga malalaking at densely populated na mga city kagaya ng City of Makati, City of Manila, City of Quezon City. In fact, yung Cebu parang ang liit eh. Opo. So ano po yan? Posibleng tumawid kayo dito sa confidential fund ng Davao? Meron bang COA din dito? Observation memorandum? Wala pa po akong idea. Hindi ko pa po alam yung wala pa po yatang napag-uusapan about that. Opo. Sige po. So Congressman, filing po ngayon ng Certificate of Candidacy by next week. Kailan po ang balik ng session and meron ba kayong timetable po dito sa inyong ginagawang pagdinig? Kasi nga napapansin ng iba parang yung iba po parang walang limit ba? I mean parang walang deadline, parang wala hong hangganan. Well, ang balik ng session is November 4, that is Monday. Pero because of the time constraint, syempre titingnan natin kahit na break kung papayagan tayo na matuloy yung ating committee hearing. But tingin ko kasi syempre iniisip ko rin dahil by next year,
siyempre, problema mo na rin dyan yung quorum. Isa sa magiging problema natin talaga dyan is yung quorum. So, pag nag-meeting na po yung committee, yung mga miyembro po ng committee, isa po yan sa mga tatalakayin po namin. Opo, sige po. So kami po'y makikibalita po sa inyo, Congressman, kasi ito po'y bagay na, alam niyo po naman, sabi po nga ninyo, pinag-uusapan pera ng bayan, and definitely, this is imbued with so much public interest. Opo, maraming salamat po. Opo, sige po. Salamat po, Congressman Joel. Thank you po, sir. Thank you. Opo, si Representative Joel Chua, ang chairperson po ng House Committee on Good. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.